Luno, so ngayon 'no, ipapakita ko sa inyo itong may relihiyon 'no na nagsasabi 'no na sila daw yung iglesia ni Kristo. Kasi nga nakasulat doon sa Biblia tungkol sa mga iglesia ni Kristo na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Yung mga sinabi ng ating Panginoon Jesucristo 'no na sinabi niya sa mga iglesia, sa kanyang iglesia, hindi yan iglesia ni Kristo na simbahan. Hindi yan yung pinaniwalaan nilang simbahan na nagsasabi 'no na sila lang daw ang maligtas 'no. Itong simbahan na ito, itong relihiyon na ito ay isa sa false religion on earth. Millions ang tao or ewan ko kung milyon na ba ang membro ng tao nito. Dito lang sa Pilipinas, hindi pa kabilang sa ibang bansa 'no. Church of God, yung tawag dun sa ibang bansa o Iglesia ni Cristo 'no. Kasi ang sinasabi dito sa Biblia, sila lang daw yung Iglesia ni Cristo. Paano mo masasabi na Iglesia ka ni Kristo kung ang inyong doktrina, yung paniniwala nyo ay hindi kayo naniniwala kay Kristo? Dito sa kasulatan, sa bababasa natin dito, sa sulat ng isang apostolis na sa 1 John ni John, di ba? Sa 1 John. Sino ang anak ng mga demonyo? Ang anak ng mga demonyo, ito yung mga tao na hindi naniniwala kay Kristo. Hindi naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi naniniwala na si Kristo ang pinadala ng Diyos. Hindi naniniwala na si Kristo ang siyang daan patungo sa Ama. Sila ang mga anak ng demonyo. So ngayon, sinabi doon sa kasulatan na nababasa nila na sila daw yung iglesia ni Kristo na tinuturo ng ating Panginoong Kristo. Pero yung mga doktrina nila, kabaliktaran. Yung mga sinasabi nila itong mga misis na ito na mababasa mo dito sa mga Facebook page, no, mag-ingat po kayo dyan. Umalis po kayo kung sino man yung mga membro dito. Umalis po kayo dyan. Kasi itong simbahan na ito, itong relihiyon na ito, kadiliman. Umalis po kayo dito or kung ayaw nyo umalis o baka ito yung magiging dahilan no na magiging pintuan ito patungo sa kapahamakan. Ang sinabi dito sa kasulatan, sa sulat ni Juan, no, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Ang mga tao na hindi sumasampalataya sa Kanya ay hindi sumasampalataya sa Ama. Itong mga taong ito, hindi naniniwala kay Kristo. Paano ka maniniwala sa Diyos Ama? Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi sumasampalataya sa anak, hindi sumasampalataya sa Ama. Itong relihiyon na ito, hindi sumasampalataya sa anak. Hindi nga naniniwala sa anak. Kasi ang gusto nila, dire-diretso sila sa Ama. Ang sinabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, wala nga makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Hindi ba nila maintindihan ito? Kawawa itong mga membro ng mga tao ito no, na binubulag nila mismo, na binubulag ng mga church leader. No? Sa mali nilang pagkaintindi sa Biblia, pinapaniwala nila doon sa mga member. Kung kayo ay sa mga member o mga member kayo dyan sa relihiyon na yan, umalis kayo. Umalis kayo. Hanapin nyo ang presensya ng Panginoon. Hanapin nyo kung saan ang Espiritu ng Diyos gumagalaw sa buhay nyo. Hindi yung relihiyon na pinapaniwala ng bawat doktrina na sila lang daw ang totoong religion, ang totoong simbahan. Ang totoong simbahan ay tayo. Tayo ang katawan natin ito. Namumuhay ang Panginoong Jesucristo, namumuhay ang Espiritu ng Diyos dito sa atin. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang paghari ng Panginoon, ang paghari ng Diyos ay hindi isang bagay na makikita sa inyong mga mata. Dahil ang paghari ng Panginoon ay nasa sa inyo, nasa sa atin. Sa atin siya naghahari dahil tayo ang templo ng Diyos. Huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga tinuturo sa mga simbahan na mga kabaliktaran o taliwas sa mga sinasabi dito sa Biblia. Kasi maraming mga nagtuturo ng mga maling aral na baka ito yung magiging dahilan o hahantungan no, na kaparusahan. Gumising po tayo no, sa ganito. Basahin natin maigi ang Biblia kasi ito yung utos sa atin ng ating Panginoon. Day and night. Day and night. At huwag kang lilingon kahit sa kaliwa o kanan. Sundin mo kung ano sinasabi dito. Ang mga sinulat ni Moises at saka sa lahat ng mga apostolis.
Kaya mag-ingat po tayo kasi marami po talagang religion ngayon na baka isa ang relihiyon mo na kung ang itinuturo ng relihiyon mo, church leader mo, na taliwas nga sa Biblia, umalis ka na lamang dyan. Umalis ka na lamang dyan. Kasi ito ang gusto ko malaman nyo. Ang isa sa pinakapunteriya talaga ng demonyo, ang simbahan, ang mga church leader. Pinapasukan at tinutwist ng demonyo ang isip ng tao at puso para ang katotohanan sa nakasulat sa Biblia, tinitwist. Instead ang katotohanan, nagiging kasinungalingan. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya dito sa mundong ito, kailangan tayong magmatsyag, magbantay. Ang Biblia, kaya nga sinasabi dito sa Biblia, di ba, sa Salmo, na ang iyong salita o Panginoon ay siyang ilaw sa aking daraanan. Paano mo magiging ilaw ang salita ng Diyos kung ang pinapaniwalaan mo ay hindi yung salita ng Diyos, kundi yung taliwas na turo ng iyong mga leader? Paano mo magiging salita yan? Kung ikaw, lalayo ka dito sa katotohanan sa sinasabi ng Biblia, sa katotohanan sa sinasabi ng salita ng Diyos, lalayo ka rito at patiniwalaan mo yung taliwas sa mga sinasabi dito, dumadaan ka na sa kadiliman. Lagi mong tatandaan na ang tao na dumadaan sa kadiliman ay hindi alam ang paruroonan. Kaya nga sinasabi dito rin sa sulat ng Proverbs, di ba? Minsan, ang iniisip ng tao na mabuti or maayos yung patutunguhan niya, yun pala ang ending, kaparusahan, kapahamakan. Ganito ang mangyayari sa atin kung patuloy tayong maniniwala sa mga church leader natin na taliwas sa mga sinasabi dito sa Biblia. Hindi ko sinasabi na lahat. Kasi maraming mga relihiyon din na nagsasabi ng katotohanan na nakabase mismo sa nakasulat sa Biblia. Marami ring mga false doctrine, marami ring mga false prophet na ginagamit ni Satanas upang mamumuhay sa taliwas sa nakasulat sa Biblia, ginagawang mga vlogger. Yung iba nagpo-post sa mga social media, nagbablog. Kung pagkikinggan mo naman, pagmasdan mo naman yung sinasabi nila, kabaliktaran dito sa Biblia. Yung iba naman nakabase ang kanilang pagtuturo mismo hindi sa Biblia kundi doon sa mga AI, artificial intelligence, or sa mga social media. Kahit na yung mga artificial AI na yan na pinapakita, taliwas naman sa sinasabi sa Biblia. Tapos yun yung pinapangaral nila na ganito pala ganito. Instead na paniniwalaan nyo sa Biblia, marami din yan andyan sa mga vlogger na yan. Kaya dito sa mundong ito, totoo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na darating yung araw na magsilabasan ang mga false prophet, false doctrine, false prophet, false religion. False. Ito yung mga taong ito na nakasuot ng suot na parang karnero. Pero inside, lubo. Kaya mag-ingat po kayo. Marami yan dito. No? So hanggang dito na lang. No? Maraming salamat and God bless everyone. Amen.